Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarangkan na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Sama-sama nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sabay-sabay nating sabihin, "Thank you, Lord." Alam niyo, kahapon ako po ay nagpasalamat sa Diyos sa 15 anibersaryo ng aking pagkapari. Ang aking pong tema sa darating na linggo, biyaya naman ng aking buhay, ang aking pasasalamatan. Kaya ang buwan ng Oktubre ay buwan ng pasasalamat para sa akin. Alam niyo mga kapatid, sa araw na ito, gusto ko pong ibahagi rin sa inyo yung pong pagninilay ko sa aking 15 taong bilang pare at buhay bilang tao. Alam niyo, maraming beses sa aking buhay bilang pare, bilang tao, na ako ay napamangha ng Diyos. Para bang sa dami ng aking mga naging pagkakamali, pagkukulang, tayo ay pinamamangha ng Diyos. Ibang kumilos ang Diyos. Pag ang Diyos kumilos, pag ang Diyos nagdesisyon, pag ang Diyos ang gumawa, dalawa lang yan. Talagang ikaw ay mapapamangha at magtataka. Mamamangha ka at magtataka ka. Bakit sa kabila ng marami kong nagagawang pagkakamali at pagkukulang, dumarating pa rin ang mga biyaya? Naisip mo na ba yun minsan? Na para bang pag may dumating na magandang bagay sa'yo, pag may magandang nangyari sa'yo, pag may biyayang dumating sa'yo, at naisip mo kung gaano ka nagiging masama, nagtaksil, nakalimod sa Diyos, and yet binigyan ka pa rin ng biyaya. Minsan, alam niyo, pakiramdam, ang kapal ko rin, ano? Ang kapal ko rin. Parang wala akong nagawang mali. Parang wala akong nagawang masama. At araw-araw, hindi man tayo maging tapat, ang Diyos mananatiling tapat at totoo sa Kanyang kabutihan sa atin.
Palakpakan ulit natin ang ating Panginoon. Isang malakas na palakpak ng pasasalamat para sa katapatan ng Diyos para sa atin. Kaya nga, yung unang pagbasa natin, yung unang pagbasang narinig natin, ano ang sabi sa aklat ni Propeta Malakayas? Ano ang sabi ng Panginoon? Ang bigat ng sinasabi ninyo tungkol sa akin. Big words ang sinasabi ninyo. Ano yung madalas din natin naiisip na sinasabi ng ating unang pagbasa? Panginoon, bakit yung mga walang ya lalong pinagpapala? Unfair. Ako itong nagsisikap gumawa ng mabuti, ako pa yung ginagawa nila ng mali. Ako na itong tumutulong, ako na itong nagkukusa, ako na itong nakakaalala sa kanila, ako pang napapasama. Unfair. Bakit ka naman ganyan, Lord? Kung sino pa yung gumagawa ng mali, yung kapitbahay ko, yung kamag-anak ko, yung kakilala ko, na alam ko marami itong ginagawang kalokohan. And then, pinagpapala. Sila pa yung kumikita ng malaki, nandadaya nga sa tinda nila. Sila pa yung mas nakakaangat-angat. Unfair. Akala natin hindi nakita ng Diyos yun? Akala natin nakalimutan ng Diyos yun? No. Lagi nating tatandaan ito. Hindi bulag, hindi bingi, hindi manhid ang Diyos. Sa lahat ng ginagawa natin, ano ang sabi ng unang pagbasa rin natin? Baka akala nyo nakalimutan ng Diyos. Ang ginagawa nilang mali at masama, never. Hanggat hindi nila ito tinatalikuran, hanggat hindi nila ito pinagsisisihan, alam ng Diyos yan. Ang masamang ginagawa ng iba, may araw yan. May araw ang kasamaan natin. Pero may araw din ang kabutihan natin. Kaya nga, anumang mali at masamang ginagawa natin, huwag mo isipin walang nakakita. Huwag mo isipin walang nakakaalam. Sira ulo lang ang magsasabi niyan. Dahil laging may Diyos na nakakakita. At yung mga kabutihang ginagawa mo ngayon, yung magandang binibigay mo sa ibang tao ngayon, huwag mong panghihinayangan yan. Mabuti kang tao. Panghawakan mo yon. Kapitan mo yon. Yun ang kailangan mo. Kaya nga ano ang sabi sa ating ebanghelyo ngayon? Walang masamang ginawa ang Diyos. Kung yung masasama na kapagbibigay ng mabuti sa kanilang anak, paano pa kaya ang mabuting ama natin? Kanina po sa ating Thursday ngayon, na-miss ko ng 2 linggo dahil tayo ay naglingkod ng 2 linggo sa mga kapatid natin sa gitnang silangan sa Middle East. Ipagdasal natin ang mga nasa Israel ngayon. Silang mga siguro, kung tayo ang nasa sitwasyon nila, hindi malabong isipin nating, Panginoon, nasaan ka? Palakasin natin ang loob nila. Wala man tayo sa tabi nila, may pananagutan tayo para sa kanila. Ipagdasal natin ang kaligtasan nila, higit sa lahat ang pananampalataya nila. Na huwag silang makakalimot na may Diyos pa rin na tatapos ng kasamaan ng tao. Kaya nga kanina sa ating feeding program, 407 ang ating napakain. Yung aming reflection kanina, yung aming katisismo kanina, sa tingin nyo po ba, sabi ko sa kanila kanina, plano ba ng Diyos na wala kayong bahay ngayon? Ginusto ba ng Diyos na hindi kayo nakakakain ng mabuti araw-araw? Hindi. Walang masamang hinangad ang Diyos para sa tao. Walang masamang ginawa ang Diyos
para sa tao. Yan ang lagi nating tatandaan. At kung meron mang nangyayaring masama sa mga taong gumawa ng masama sa iyo, huwag mo isiping ang Diyos ang gumanti. Yun ang bunga ng pagkakamali at pagkakasalang pinili ng tao. Kaya lagi ko sinasabi, piliin man ng ibang taong maging masama, huwag kang papatol. Laging may Diyos nahahatol. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw hanggat tayo nabubuhay, huwag nating kalilimutan, sabi ng Ebanghelyo, ang Diyos laging nakahanda. Kahit ilang beses kang magkamali, makikinig pa rin siya kapag humingi ka. Kahit ilang beses tayong magtaksil sa Kanya, makikinig pa rin siya pag lumapit ka. Pero lagi nating tatandaan, anuman ang piliin natin sa mundo, sa buhay natin ngayon, ang magdadala sa atin kung saan tayo makararating pagkatapos ng pinili mong ugali sa mundong ito. Araw-araw, panghawakan natin. Ang kasamaan, may araw din. Pero, ang kabutihang huwag mong pagsasawaan sa Diyos, may araw din. Amen.